At sana lamang kayanin ng sistema natin, ng political system natin, wala tayong magagawa doon dahil yun ay karapatan ng kung sino man, mamamayan o miyembro ng Kongreso na maghain noon. Tungkol nga sa balak na impeachment complaint na ihain nga dyan sa Kongreso laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ba yung unang reaksyon po ninyo? Well, karapatan yan ng kung sino mang maghahain na parte kasi yan ng accountability, no? So, nasa konstitusyon yan at siguro ang kailangan natin tingnan ano yung articles na isasalang at kung yung proseso na sinabi ng Supreme Court ay masusunod. Pero sa inyong pananaw, gaano ho kalaki yung possibility o kataas yung posibilidad na tutuloy po itong impeachment proceedings dyan po sa Kongreso? Jade, medyo mahirap mong masabi yan kasi unang-una, ang partido ng Pangulo ang siyang majority dyan. No? Kung sa alam naman natin at nakita natin yan sa kasaysayan, ang impeachment ay numbers game. It's a very political process and it's a numbers game. So, kung may mag-e-endorso, ako'y natutuwa na may mag-e-endorso. Kung yan i-schedule at bababa from the Speaker to the Committee on Rules at magkakaroon talaga ng tinatawag na hearing, tayo'y matutuwa. Pero hindi ako ganong ka-positive na iyan ay may aangat sa Senado dahil nga sa kakulangan ng numero. Ngayon, yung mga nakita naman natin kung paano nangyari yung impeachment kay Vice President. So, sa tingin ko, yung pagbibigay ng proyekto, sa tingin ko, yung paglalagay ng mga benepisyo sa mga endorso o boboto ay isang bahagi ng realidad ng politika. Opo, nabanggit po ninyo yung possibility na yung impeachment proceedings or complaint against the Vice President ay possible bang matutuloy din at pwede rin bang sabay-sabay po yung ganon, dalawang impeachment complaint laban po sa dalawang leader ng bansa? Well, may sa tingin ko yung mga hindi nakasulong ng impeachment nung huli at sinabi ng Korte Suprema na Pebrero 6 ang dapat tingnan natin. Sa tingin ko magfa-file yun. At nakita naman natin yung ingay nila na gusto nilang ma-file. Kahit lumang charges, gusto nilang ma-file. Hindi ko alam kung paano nila bubuuin yung impeachment na yon dahil iba na ngayon ang terrain. Ang terrain ngayon from 2023 to 2025 may 1.5 trillion na insertion diversion na ginawa sa budget. Samantalang yung kay BP Sara kung yun lamang 125 at 500 OVP at DepEd, yun ay nangyari ng 2023 hanggang 2024. So isang taon lamang at na-review na yan ng COA. So hindi natin alam kung yung ihahain nila ay kahalintulad nung hinain nila previously. Opo. Pero yung Jay, doon isingit ko lang Jay, Yes, doon sa tanong mo na pwede ba yung sabay? Medyo hindi ko nagugustuhan yung pagsasabayin kasi napaka unstable ng ating political pag nagganon. Parehong matataas na pinuno ng ating bansa masasubject sa impeachment. Pero kung yun ang hamon ng panahon, at sana lamang kayanin ng sistema natin, ng political system natin, wala tayong magagawa doon dahil yun ay karapatan ng kung sino man, mamamayan o miyembro ng Kongreso na maghain noon. Opo. Ngayong taon ba, Prof, ano ho ba ang nakikita po ninyo? Possible po bang magiging crucial po yung taong ito para sa administrasyon, na particular na sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.?
Jade, maganda yung tanong mo, no? Ang 2026 ay Year of the Fiery Horse. Parang tayo ay January 12 pa lamang, 12 araw, pero ang dami nang nangyayari, no? Sa tingin ko, ang 2026 ay turning point ng administrasyon na ito. Bakit? Kasi kailangang seryosohin ng administrasyon na ito at magpakatotoo na yung cleanest budget sa implementation at the executive level ay talagang cleanest rin ang rollout. Kasi iba yung cleanest sa papel